Magandang hapon po sa inyo lahat mga kapatid. Nakikita natin ang ating sarili bilang mga naliligaw na mga tupa. Naliligaw ang marami sa atin mula sa katotohanan at kababaang loob. Naging mapagmataas tayo lalo na sa mga maliit sa atin at tinitingnan nating kakompetensya ang mga nauuna at mas marunong sa atin. Itong uri ng kasalanan ang naging sanhi ng mga pagkasira ng sangnilikha. May kababaang loob nawa nating ialay ang banal na misang ito sa ika-26 na linggo sa karaniwang panahon. Ang mamumuno po sa ating banal na misa ay si Reverend Father Benny Tuazon. Magsitayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Sa unang pagbasa, ipapaalala sa atin na may hangganan, ang ating paninisi sa iba. Kailangan nating panagutan ang ating mga pagpili o mga kilos at ito ay pananagutan natin sa Diyos. At sa ating pangalawang pagbasa, ipinapaalala dito kung papaano dapat tayo makikipag-ugnayan sa Ama. Ang Panginoong Jesucristo ay sumunod sa kanyang misyon bilang tagapagligtas hanggang kamatayan. At magiging mas malinaw ito sa Ebanghelyo kung saan bibigyan tayo ng talinghaga ng Panginoon. Dalawang anak, yung isa umoo ngunit hindi sumunod at yung isa nagsabi ng hindi susunod o hindi siya pupunta pero nagsisi at nagbago. Tayo tumahimik sandali at pagsisihan ang ating mga kasalanan bilang paghahanda sa ating pagdiriwang. Panginoon, kami nagkasala sa iyo. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaya naman, Panginoon, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan At sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Jesucristo ang kataas-taasan,
kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ama naming makapangyarihan, ang iyong pinakadakilang magagawa ay magpatawad at ang iyong laging pinakikita ay pagkahabag. Padaluyin mo sa aming walang humpay ang kagandahang loob mong sa amin ay inilaan upang sa pagkakamit namin sa pangako mong bigay, kami ay gawin mong kasalo sa ipagkakaloob mo sa kalangitan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Marahil ay sasabihin ninyong, hindi tama itong ginagawa ko. Makinig kayo, mga Israelita. Matuwid ang aking tuntunin. Ang pamantayan ninyo ang baluktot. Kapag ang isang taong matuwid ay nagpakasama, mamamatay siya dahil sa kasamaang ginawa niya. At ang masamang nagpakabuti at gumawa ng mga bagay na matuwid ay mabubuhay. Dahil sa pagtalikod sa nagawa niyang kasamaan noong una, mabubuhay siya, hindi mamamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon iyong gunitain, wagas mong pag-ibig sa akin. Poon iyong gunitain, wagas mong pag-ibig sa akin. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos. Ituro mo sana sa abang lingkod mo. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan. Tagapagligtas ko na inaasahan. Poon iyong gunitain, wagas mong pag-ibig sa akin. Poon gunitain, pag-ibig mong wagas, at ang kabutihang noon pa'y nahayag. Patawarin ako sa pagkakasala, sa kamalian ko nang ako'y bata pa, pagkat pag-ibig mo'y hindi magmamaliw. Ako sana poon ay alalahanin. Poon iyong gunitain, wagas mong pag-ibig sa akin. Mabuti ang poon at makatarungan. Sa mga salari, guro at patnubay. Sa masasamang loob, siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Poon iyong gunitain, wagas mong pag-ibig sa akin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, nagbibigay ba sa inyo ng kasiglahan ang buhay na nakaugnay kay Kristo? Naaaliw ba kayo ng kanyang pag-ibig?
May pagkakaisa ba kayo sa Espiritu Santo? Kayo ba'y may nadaramang hangarin na tumulong sa iba? Kung gayon, lubusin ninyo ang aking kagalakan, maghari sa inyo ang pagkakasundo, mabuklod kayo ng iisang pag-ibig, at maging isa kayo sa puso't diwa. Huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad ninyong matanyag. Bagkus, magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo'y mabuti kaysa iba. Ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang inyong sarili. Magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at mga matatanda ng bayan, "Ano ang palagay ninyo rito? May isang tao na may 2 anak na lalaki. Lumapit siya sa nakatatanda at sinabi, 'Anak, lumabas ka at magtrabaho sa ubasan ngayon.' 'Ayoko po,' tugon niya. Ngunit nagbago ang kanyang isip at siya ay naparoon. Lumapit din ang ama sa ikalawa at gayon din ang kanyang sinabi. 'Opo,' tugon nito. Ngunit hindi naman naparoon. Sino sa 2 ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama? Ang nakatatanda po, sagot nila. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, ang mga publikano at masasamang babae ay nauuna pa sa inyong pasakop sa paghahari ng Diyos, sapagkat naparito sa inyo si Juan at ipinakilala ang matuwid na pamumuhay, at hindi ninyo siya pinaniwalaan. Ngunit pinaniwalaan siya ng mga publikano at ng mga masasamang babae. Nakita ninyo ito, subalit hindi pa rin kayo nagsisi at naniwala sa Kanya." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. So magandang sequel, no? O kasunod na ebanghelyo ito sa ebanghelyo natin noong nakaraang linggo. No? Kung maalala ninyo, ang ebanghelyo natin ay tungkol sa mga nagtatrabaho din sa ubasan. Iba-iba silang oras na inupahan. Subalit pagdating ng sweldo, pare-pareho yung upa. At sinabi natin na hindi ito issue ng labor o ng sweldo. Ang inilalarawan ng Panginoon doon ay ang kagandahang loob ng Diyos sa lahat ng mga taong nagsisisi anumang panahon ng kanilang buhay. Ang mahalaga, ang isang tao ay nagbabalik loob sa Diyos. Kaya siya man ay nagbalik loob nung una pa man, o kalagitnaan ng kanyang buhay, o huling sandali ng kanyang buhay, siya ay patatawarin ng Panginoon. Dahil ang kaligtasan ay hindi bahagi. It's not partial, di ba? Ang kaligtasan ay buo. Kung kaya't
ang mga nagsisi, tunay na nagsisi, ay gagawaran din ng kaligtasan. Sa Ebanghelyo natin ngayon, no, o sa ating pagbasa, lalo na sa una, sinagot ng Diyos yung minsan ay akusasyon natin sa Kanya na siya ay hindi patas. That God is unfair. No? Na meron siyang pinapaboran at merong hindi. Anong sabi niya? Marahil ay sasabihin ninyong hindi tama itong ginagawa ko. No? Makinig kayo, mga Israelita. Matuwid, sabi niya, ang aking tuntunin, ang pamantayan ninyo ang baluktot. Kapag ang isang taong matuwid ay nagpakasama, mamamatay siya dahil sa kasamaang ginawa niya. At kung siya ay nagpakabuti, then he will be rewarded. No? So sinasabi ng Panginoon, yung ating pamamaraan o yung ating pagpili, yung ating desisyon, ang merong kagagawan. Kung kaya't mahalaga na tayo ay maging responsable sa ating mga sinasabi at ginagawa. O hindi lang tayo nagsasabi ng mga bagay. Kailangan ito ay ating pinananagutan. So yung mga desisyon natin, yun ay huwag nating isisisi sa iba. May mga taong ganyan eh. No? Magdidesisyon, pagka pumalpak o hindi maganda, ay, sisisihin itong taong ito, and worse, sisisihin pa yung Diyos. Di ba? Napakawalang pananagutan o very responsible. That's what's lacking in many of us. No? Kulang tayo sa pananagutan na kaya nating sagutin. Kaya nating pangatawanan yung ating mga sinasabi. 4, kung magsasabi ka rin lang ng mga bagay at hindi mo kayang pangatawanan, huwag mo na lang sabihin. Huwag na lang. Di ba? Huwag na lang nating sabihin. At marami sa panahon natin ng ganyan ngayon. No? Lagi nating inaakusahan, siyempre, yung mga politiko. Di ba? Dami nilang pinapangako. Pero ilan ba sa pinangako ang natupad? Pero huwag tayo masyadong tumingin lang sa kanila, tumingin tayo sa ating sarili. Ang dami nating pinangako, lalong-lalo na sa pananampalataya. Mahirap ang isa-isahin. Pero sa pananampalataya, magmula nang tayo binyagan, nang tayo'y kumpilan, nang kayo'y ikasal, meron tayong mga pinangako. May mga binitawan tayong salita. Pagkatapos, sisisihin yung kapitbahay, sisisihin yung mga magulang, sisisihin ng Diyos. Sino ba nangako? Di ba? Tayong nangako, tayong managot. 4, sabi ko nga, kung hindi mo rin lang kaya na panagutan ng iyong susumpaan o ipapangako, huwag mo nang gawin. That's a very big challenge to those, especially to those who are getting married. No? Yung mga mag-aasawa, kala na, ganun-ganun lang. Pagdating ng sila yung mag-asawa na, alam yan ng mga may asawa. At masakit. Napakasakit. Nakikiran ako, no? Pero mas masakit sa babae kapag merong asawang nagtaksil. I have heard a lot of stories. Nakakaawa yung mga asawang babae. Hindi nila malimut-limutan. They're so hurt and so pained for the broken promises, irresponsibilities of husbands, and maybe some wives. Kaya mas malinaw ito dun sa Ebanghelyo natin ngayon. No? Anong sabi sa Ebanghelyo? In summary, 2 anak. Yung panganay, sabi niya, opo, Daddy, pupunta po ako. Hindi. Anong sabi niya? Hindi ako pupunta. Sabi niya, ayoko. And then later, pumunta. Yung pangalawa, opo, pupunta ako. Pero later, hindi naman pumunta. So pinapili, sino sa kanila ang sumunod sa kalooban ng Diyos? Sabi, madali namang sagutin. Siyempre, yung kahit na tumanggi nung una, ay sumunod later. Sinong pinatutungkulan ng Panginoon? Again, it's not an issue about parenting. Hindi ito tungkol sa pagiging magulang. Issue na naman ito ng kaligtasan. Kaya nga sa bandang huli, sinasabi ng Panginoon, di ba? Yung mga prostitutes, yung mga publikano, yung mga makasalanan, sila yung
kinatawan nung una, nga tumanggi sa Diyos. Pero nagsisi. Napagtanto niya na kailangan sundin niya ang Ama. And so later, sumunod din. Yung mga yung namang pangalawa, yun yung mga Pariseo. Oo ng oo. Dami-dami sinasabi. Naniniwala ako sa iyo. No? Nasa templo palagi. Lahat ng activities nandun. Pero yung kalooban ba nila ay nasa Diyos? Wala. Hindi naman talaga nila sinusunod. Sabi nga, mga mapagpaimbabaw. Hypocrites. Mga ipokrito. At again, marami sa atin ganyan. Kadami-daming sinumpaan, kokonti o halos walang tinutupad. Di ba nakakahiya yun? Kahit tayo mismo ayaw natin ng ganong tao. And yet, we are guilty ourselves of having done a lot of promises and yet did not do anything. Kaya, minsan nasasabi, di ba? Mas marami pa, minsan may mga taong hindi nagsisimba ang parang mas mauuna pa sa atin sa langit. Masakit tanggapin. Pero totoo. Minsan may mga tao dyan na hindi siguro nakakapasok ng simbahan, pero yung buhay nila ay mas marangal, mas banal kaysa maraming mga nagsisimba. Kasi hindi naman talaga nakukuha sa simba. O dapat naman makatulong ito sa inyo na nagsisimba. Kung hindi nakakatulong, there's something wrong. Diba? Lagi ko sinasabing hamon ko sa mga nagsisimba, kayong mga nagsisimba, pag uwi nyo sa bahay, magbigay kayo ng mabuting halimbawa para maengganyo yung mga hindi nagsisimba. Bakit? Kasi kapag hindi nila nakikita na maganda yung halimbawa ninyo, ano sasabihin na sa sarili nila? Simba ka nga ng simba. Ano ka pa sa akin? Masahol ka pa sa akin. Anong gagawin ko dyan sa simbahan? Hindi lang ako sisimba. Baka pag nagpunta pa ako dyan, magaya pa ako sa iyo. Imagine niyo pag ganun yung sinabi. Di ba? Pero dapat, di ba ang sinasabi, uy, ganda-ganda naman ang ugali ng taong doon. Ganda ng kanyang pagtingin sa buhay. Kaya pala nagsisimba siya. Ano ba meron doon? Makapagsimba nga din. See? Yun ang magiging resulta. And yet, if we give a bad example, then we cannot really attract people to come. So, yung ating mga pinapangako, yung ating mga sinasabi, dapat nakikita sa ating gawa. So, itong dalawang anak na ito, malinaw. Yung mga tumanggi at nagsisi at sumunod, sila yung mas karapat-dapat at sumunod sa Ama. Pero, ito ba yung inirekomenda? As I've said before, nung Sunday, it's not easy. Hindi madali na mabuhay sa kasalanan. Hindi madali na basta-basta magbago. Pero kung napalagay tayo sa ganung buhay, God will always welcome us. But there's another choice. There's a third choice. Actually, there's a third son. Yung pangatlong anak dito, makikita natin sa pangalawang pagbasa. Or kahit sa Ebanghelyo. Nasaan doon yung third son sa Ebanghelyo? Yung nagsasalita. Walang iba kundi ang Panginoon Kristo, ang anak ng Diyos. At sinabi yan ni San Pablo sa pangalawang pagbasa, He was obedient unto death. Pinangatawanan niya yung kanyang pagiging tagapagligtas. Umoo siya sa Ama. Opo, Ama, pupunta ako, magkakatawang tao po ako, at ililigtas ko ang sanlibutan. At hindi niya yan inurungan. Hanggang kamatayan, ginawa niya. So that's the best choice. The third choice is, umoo ka sa Diyos at tuparin mo yung iyong pananampalataya. Well, sabi ko nga, the second choice, yung tumanggi at magbago, pagbibigyan. Pero why do we have to go to that choice if there's another good choice? And the choice is to be responsible to our commitment to the Lord. Nung ako'y nasa isang parokya, meron isang nagtanong sa akin. I think this can be related also and relevant. Mahilig kasi mag-golf yung mga tao doon. Kaya lang, itong isang nagtanong sa akin, meron siyang asawa na gusto laging magsimba pag Sunday at inaaya siya. Ang libre niya lang
araw, Sunday. So umaangal siya sa asawa niya, gusto ko mag-golf. Hindi, sabi niya, hindi ka magsimba tayo. So itong taong ito na gusto mag-golf, pinuntahan ako, Father, sabi niya, may tanong ako sa'yo. Ano yon? Sabi ko. Ano bang mas maganda? Yung naglalaro ako ng golf, nang iniisip ko ay ang Diyos, o nasa simbahan ako, pero ang iniisip ko maglaro ng golf? O sige nga, sagutin nyo. Ano mas maganda? Yung ako'y naglalaro ng golf, at ang nasa isip ko ay ang Diyos. Nasa bawat palo ko, Father, nagdadasal ako ng Hail Mary at Our Father, mga ganon. Or nandito ako sa simbahan, pero ang iniisip ko naman, ako, naka-hole in one ba ako o ano, ganon. Or siguro in your case, ano bang mas maganda? Nasa bahay kayo, no? Ginagawa niyo yung mga bagay dapat gawin doon, at iniisip niyo na lang ang Diyos. Huwag na lang kayo magsimba. O kaya nandito kayo ngayon sa simbahan, at pero iniisip niyo naman yung mga gawaing bahay. Ano yung sagot ko sa kanya? Wala dun sa dalawa. Dahil parehong mali. Di ba? Ano yung third choice? Ano yung dapat? Kung gusto mo maglaro ng golf, maglaro ka at maging focus ka sa paglalaro mo. Kung gusto mo magsimba, magsimba ka at maging focus ka sa Diyos. That's how it should be. Cannot be both ways. And that's the third choice. And that's the third son. At yun dapat yung ating magiging pamantayan sa buhay. Sabi nga doon sa isang patalastas, di ba? Say what you mean what you say. Kung yung sinabi mo, pangatawanan mo. Sinasabi mong ikaw ay naniniwala sa Diyos, isabuhay mo. Nangangako ka na marami sa Diyos, tuparin ang lahat ng pangako. Nang sa gayon, tayo maging isang Kristiyanong may pananagutan. At sigurado na makakamit natin ang kaligtasan dahil tayo ay naging tapat na alagad. So tayo tumayo at ating pahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Idalangin natin sa amang mahabagin na maging tapat nawa tayo sa ating pagtugon sa kanyang paanyaya upang maging karapat-dapat tayo sa kanyang kaharian. Buong puso tayong manalangin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga pinuno ng simbahan, maging sensitibo nawa sila sa galaw ng Espiritu sa kanilang buhay. Manatiling tapat nawa sila sa pagtugon sa paanyaya ng Diyos upang maging kapanipaniwala sila sa bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, magsikap nawa silang puksain ang lahat ng uri ng karahasan sa pamamagitan ng mapayapang pamamaraan. Ipagtanggol nawa nila ang karapatan, dangal at buhay ng mga mahihirap. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga nawala ng hanap buhay, mapuno nawa sila ng pag-asa at magsumikap
na makahanap ng sapat na kabuhayan upang matulungan nila ang kanilang sarili at ang kanilang pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga manlalayag at sa kanilang pamilya, upang patuloy silang maging matatag sa kanilang pananampalataya at makaiwas sa anumang uri ng unos at pagsubok sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga kapatid nating yumao, makamtanawa nila ang walang hanggang awa at kaligayahan sa piling ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang bawat isa ay maging bayani sa pagdedesisyong iwasan ang maaksayang pamumuhay, makiisa at makilahok sa pagkilos upang mapigilan ang anumang banta ng pagkasira sa mga biyayang likas na yaman ng bansa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang mga pinuno ng simbahan ay maging halimbawa ng pagpapalaganap ng mga aral at turo ng Laudato Si, lalo na sa mga mananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tahimik po nating ipanalangin ang ating mga pansariling kahilingan. Diyos Ama, sa iyong pagmamahal at habag, dinggin mo ang aming mga panalangin upang magkaroon kami ng puso at isip na kagaya ng sa iyong anak, nang sa gayon parati kaming sumunod sa iyo sa lahat ng pagkakataon. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, loobin mong ikalugod ang aming paghahandog at ito nawa ay siyang magkaloob ng iyong pagpapalang sa amin ay umaagos sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksilan ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang. Ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di na iba sa amin, bagamat di niya tinularan ang aming pagkamasuwayin. Niloob mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao, ang giliw mong anak, at kami ay tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa Kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahan at ng iyong pagtingin na aming iwinaksi nung ikaw ay aming suwayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, husana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, husana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming pahintulot sa tukso, at adya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, masdan niyo ang ating Panginoong Jesucristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang pangako mo sa akin ngayon ay iyong gunitain. Pag-asa kong tatanggapin kahit aba sa iyong tingin ang pagsamo ko at dalangin. Espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Nawa ay tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Jesus, ang tinapay ng
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming banal na pakikinabang ay magdulot nawa ng kagalingan sa aming katauhan upang kami makatambal sa kalwalatian ng aming nilalahukan sa tiniis na kamatayan na amin ngayong pinahayag sa ginanap na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat para sa Oratio Imperata laban sa COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipag-adya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Maria, mapag-ampon ng mga Kristiyano. Panalangin mo kami. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel. Ipanalangin mo kami. San Roque. Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz. Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. San Antonio ng Padua. Ipanalangin mo kami. Amen. Magsiupo po muna ang lahat para sa mga paalaala at paanyaya. Inaanyayahan po ang lahat na dumalo sa ginaganap na Holy Hour tuwing Biyernes sa ganap na alas 5 ng hapon na susundan ng banal na misa sa alas 6 ng gabi. Simula sa darating na 5 ng Oktubre, Lunes, taong kasalukuyan, tayo po ay magkakaroon ng karagdagang misa. Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga. Sa araw ng Linggo ay alas 12:15 ng tanghali. Mayroon na po tayo nakahandang mga sobre na susulatan ng pangalan ng mga mahal natin sa buhay na pumanaw na. Ang mga ito ay isasama sa intensyon ng mga misa sa buong buwan ng Nobyembre. Pakihulog lamang ang mga ito sa tumba na nakatayo sa labas ng simbahan. Maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Paglilinaw lang po yung dagdag na misa na sa linggo, November 1, ay sa November 1 lang, 12:15 po. Kasi po tumapat ang All Saints Day ng linggo at dahil po pinipigilan tayo na pumunta sa sementeryo, ayaw tayong padalaw sa mga namatay, baka tayo dalawin, ano? So, mas maganda dito tayo sa simbahan magtipon, kaya nagdagdag tayo ng isa pang misa sa November 1, 12:15, aside from the 6 other masses. Sa November 1 lang po yun. All other Sundays, wala pong 12:15. Yan pa idadagdag lang natin para lang po i-accommodate yung mga gusto pang magsimba para sa araw na yun.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Palain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, mayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo upang maging sambayanan ng mga taong may kaganapan ng buhay. Sumasaksi sa paghahari ng Diyos nagsasabuhay ng misteryong Pascual sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, kasama ang mahal na ina, ang Birhen Maria. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O San Antonio, pinili ka ng Diyos na ipabatid sa daigdig ang iyong kabanalan upang maakit ang marami sa paggawa ng mga kabutihan. Hilingin mo sa sanggol na si Jesus na hawak mo sa iyong bisig ang mahigpit ko ngayong pangangailangan. Samahan mo ako sa aking panalangin sapagkat ang dasal ng isang banal na kagaya mo ay dinirinig ng Diyos. Pagkalooban nawa ako ng Panginoon ng tanda ng kanyang pagmamahal, pagkalinga at paggabay. Sa tulong mo, naway ipagkaloob niya sa akin ang kaganapan ng buhay at ang pag-ibig na walang hanggan. Amen.